Kinben Book 5, Chapter 42. Napuno ng hiyawan at malalakas na cheer ang loob ng PSU Gymnasium nang sa kalagitnaan ng third quarter ay nakasaksi ng showdown sa pagitan ni Lastimosa at Soko ang mga manonood. Sila ang nagtapatan nang gumawa si Derek ng isang run upang burahin ang lamang na ginawa ng Oxy. Maging ang mga kakampi nga nila ay nagulat sa kanilang performance. Palitan ng 3 at 2 ang naging senaryo ng dalawa hanggang sa matapos ang ikatlong quarter sa score na 84-84. Tinirahan pa nga ni Derek Soko si Lastimosa ng harapan at kasabay noon ay ang pagtunog ng buzzer na nagpakalampag sa mga manonood. Natuto na kami sa pagkatalo noong unang game. If magkakaharap uli kami ni Ramirez, we will get our revenge. Sambit nga ni Soko sa kanyang sarili at makikita nga ang marahang pagngiti ni na Reggie at Captain Tank na binigyan pa niya ng high five. Napahinga naman ng malalim ang pawisang si Lastimosa at napatingin sa kanyang mga kasamahan. Malamig ang naging ekspresyon niya at naglakad na siya papunta sa bench. Maganda naman ang naging simula nila sa laro. Nakuha nila ang momentum, kaso nagbago rin ito bigla nang hindi niya inaasahan. Napakuyom nga si Kyle ng kamao sa pagdating niya sa bench. Napakaraming magagaling na basketball player sa Pilipinas, pero ang mga nakakarating sa itaas ay iyong may mga matataas na pangarap, sabi niya sa sarili at inisip niya kung bakit ba siya nagbabasketball. Bigla nga niyang naalala ang sinabi ni Kyrie sa kanya noon. Magaling ka nga, pero mauunahan kita, sinisiguro ko iyan. Napatingin pa nga si Kyle sa bench ng Palawan. Ramdam pa rin niya ang pisikalidad na binigay sa kanya ni Soko at hindi niya akalaing magiging ganito ang kanilang matchup. Hindi naman siya ganito noong laban nila sa Ormin. Sabi pa nga niya sa sarili bago uminom ng tubig. Pagkatapos noon ay napatingin din siya sa kanyang mga kasamahan. Kung titingnan ang lineup ng dalawang team ay ramdam ni Kyle na mas lamang ang kalaban dahil may Aguilar at De Guzman ang mga ito. Natatalo raw sila sa rebounding at kung hindi raw siya nakakapuntos ng maganda ay baka sa kangkungan pupulutin ang team na ito. Malakas sila sa probinsya nila pero malakas din naman lalaro ang kanilang makakalaban kaya ang magiging talunan sa ligang ito ay ang magiging normal na team na madaling makakalimutan ng mga manonood. Maraming magagaling na basketball players sa bansa pero hindi lahat ay nagiging kagaya noong mga sumisikat. Para maging mahusay sa mata ng maraming manonood, kailangang may apelyido ka o may laro kang tumatak sa isip ng marami. Wala akong intensyon na maging kilala sa bansa. Kung iyon ang gusto mong mangyari, ituloy mo lang. May kanya-kanya tayo ng desisyon. Sagot naman ni Kyle sa kanyang kakambal na napatango na lang. Kahit pa nga hindi maganda ang pakikitungo ng dalawa sa isa't isa, ay gusto pa rin naman ni Kyrie na i-recruit si Kyle sa team ng CDO. Kaso ayaw itong mangyari ni Kyle. Isa pa, hindi niya kayang makasama ang kakambal at makikita rin niyang kasama nito ang dati niyang kasintahan. Sumilbato na nga ang referee at naganap na ang huling quarter ng laban. Nagkaroon pa rin ng showdown sa pagitan ni Soko at Lastimosa. Kaso, alam nilang kailangan din nila ang kanilang mga kakampi upang manalo. Dito na nga nakita ang kaibahan ng mga kakampi nila sa isa't isa. Sa natitirang 2 minuto ay lamang ng 10 ang Palawan Falcons at makikita sa mukha ni Kyle ang bahagyang frustrations dahil walang laban ng GG Brothers sa mga katapat nila. Ibang-iba raw ito sa naging performance nila laban sa Kalapan. Hindi sa amin uubrang style ninyo. Hindi kami kasing bait ng mga taga-Kalapan. Pasaring pa nga ni Reggie Aguilar kay Gamboa na nakaupo sa kanyang harapan matapos niya itong bigyan ng offensive foul. Mula naman sa ilalim ng basket ay makikita naman kung paano dakdakan ni Tank ang katapat niya na parang nanliit sa gaslaw ng kilos niya. Mababalda raw ang sino mang sasabay rito at dala na rin ang performance ni Derek Soko at ng pagkatalo nila noong unang game ay mas nagkaroon sila ng motibasyon na hindi na sila pwede pang mapadalawahan. Sinusubukan pa nga ni Lastimosa na isalba ang kanyang team kaso hindi ito sapat. Nang makita naman ni Kyrie ang nangyaring pagkatalo ng kanyang kakambal ay napangiti na lang siya sa kanyang sarili. Wala kang mararating Kyle, maliban na lang kung sasali ka sa team ng CDO. Iyon lang ang tanging pwede mong gawin. Kaso, maraming beses mong nireject ang offers namin. Isa pa,
Gusto ko pa namang sanang ikaw ang pumalit sa akin sa team natin sa pag-alis ko. Boring na sa Maharlika League. Makakapag sineryoso ko si Abad ay masira ang kumpiyansa niya. Kaya tama lang na iwanan ko na sila para sa mas malaking offer na ibinigay sa akin ng SBP. Tumayo na nga si Kyrie at kalmadong naglakad pababa ng kanyang pwesto. Hindi na niya hinintay na tumunog ang huling buzzer dahil alam na niyang matatalo ang team ni Kyle. Sinamantala niya rin ang ingay ng crowd na nagsasaya dahil sa sigurado ng pagkapanalo ng Palawan. Muli pa niyang sinulyapan ang kanyang kakambal nang nasa tabi na siya ng court at nakapamulsang naglalakad. Kitang-kita niya ang frustrations nito na nakapagbigay sa kanya ng tuwa at sa paglabas niya ng venue ay bigla na lang niyang nakita ang papalabas na mga players ng Calapan City. Napanood nga niya ang laro ng mga ito kaninang umaga at masasabi niyang magaling daw si Maki Romero. Gusto niya sanang makausap ito bukod sa isa pa niyang pinuntahan dito, kaso may pakiramdam siyang ire-reject nito ang kanyang offer. Pasimple pang sumulyap ang mata niya sa mga manlalarong iyon at napatingin naman siya sa pinakamaliit na player na naroon. Napanood din niya ang galawan nito kanina at dala ng kuryosidad ay pinanood din niya ang ginawa nito noong nakalaban ng kanyang kakambal. Paano niya nagawa iyon? Ito ang tanong na tumakbo sa kanyang isip nang makita iyon. Wala siyang interest dito dahil sa height nito, kaso matapos niyang mapanood ang laro nito ay may kung anong bagay ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya kanina pang umaga. May kung ano sa sarili niya ang nagsasabing hamunin niya ito ng one-on-one para malaman niya kung ito ba ay talagang mahusay sa kabila ng taas na mayroon nito. Kaso siya raw ay si Kyrie Lastimosa at hindi raw niya ito gawain. Isa pa, sino ba naman daw ang Mendez na ito para kanyang hamunin? Ano na lang daw ang iisipin ng mga karibal niya sa Maharlika League? Na pumapatol siya sa kung sino lang na basketballista? Wait lang, may naiwan yata ako sa loob. Wala yung isa kong bag na may lamang tubigan at pagkain. Bulalas naman bigla ni Mendez sa kanyang mga kasamahan. Nako, sa dami ng tao sa loob baka wala na iyon. Sabi naman ni Baron na gusto nang kumain ng hapunan. Hindi pwede, tsaka may Mendez iyon sa gilid. Tsaka baka malintikan ako sa nagbigay noon. Sa sinabing iyon nga ni Ricky ay tila nakuha na agad ito ng mga kasamahan niya kung kanino iyon galing. Tumango naman si Coach Isaiah para bigyan ito ng pahintulot. Doon na nga iniabot ni Ricky ang isa niyang hindi kalakihang bag kay Marky at doon na siya lumakad ng mabilis at nang makakita siya na maluwag pa ang daanan ay bumigla siya ng takbo. Lagot ako kay Andrea kapag nawala iyon. Ibinigay niya sa akin iyon para maisip ko raw na kasama ko pa rin siya. Dapat pala ay hindi ko dinala rito. Natatawang wika na nga lang ni Ricky sa sarili at nang nagpatuloy siya ay napaseryoso na lang siya nang may biglang lumitaw sa kanyang daraanan. Hindi, babangga ako. Sambit ni Ricky at dito na nga napaseryoso ang kanyang mata at tumigla siya ng sidestep na kinaseryoso rin ang nasa harapan niyang lalaking nakaputi. Nilampasan ni Ricky ito at sa bilis ng pagbabago ng direksyong iyon ay hindi maiwasang mapalingon ng lalaki. Napahinto naman bigla si Ricky dahil napansin niyang matangkad ang lalaking nakaputi. Pasimple nga niyang nilingon iyon kung may reaksyon ito at nakita niya ang pagsulyap ng mata nito sa kanya. Automatiko namang lumabas sa bibig ni Ricky ang isang pangalan dahil sa nakita niyang mata nito. Kay Lastimosa? Sambit ni Ricky at dito niya naisip na imposible dahil kakatapos lang ng laro nito sa loob. Mula sa bulsa ng lalaking nakaputi ay may kinuha ito at isa itong puting card. Tumayo siya sa harapan ni Ricky at makikita na rin ang paglabas ng mga manonood. May ilan nga ring mga players ng ibang team ang napatingin kay Mendez pero hindi na nila pinansin ito. Kontakin mo ako bukas. May gusto lang akong masubukan. Kakaiba kang player. Sambit na lalaki at nang tingnan ni Ricky ang pangalan sa card ay napaseryoso siya nang mabasa iyon. May basketball court sa hotel na tinutuluyan ko. Baka gusto mo akong subukan sa basketball. Wika pa nga ni Kyrie na seryosong pinagmasdan si Mendez. Inaasahan na niyang kakabahan ito o aatras sa kanyang sinabi. Lalo pat siya si Kyrie Lastimosa. Kaso ang sumunod na ginawa ni Mendez
ay ang nagpaseryoso sa kanya. Isang ngiti ang makikita sa labi ni Ricky Mendez at tumango ito ng walang alinlangan. Sige sir, excited na ako. Magandang opportunity ito para sa akin. Sambit ni Ricky na inilahad pa bigla ang kamay sa harapan ni Kyrie. Wala man lang daw kakaba-kaba na sinabi ito ni Mendez sa kanya. Paano raw nito iyon nasabi sa kanya? Napalunok na nga lang si Kyrie at napatango. Kinamayan niya ang maliit na player na iyon at pagkatapos ay nagpaalam na ito dahil may naiwan daw ito na gamit sa loob. Napatingin na nga lang si Kyrie sa manlalarong iyon na nawala na dahil sa mga taong lumalabas mula sa loob. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Kyrie? Talagang ikaw pa ang naghamon sa kung sinong player na iyon. Hindi ba siya kinabahan? Ako si Kyrie, 6'4 ang height, mas matangkad sa kanya. Isa ako sa magagaling na manlalaro sa Maharlika. Pwede nga ako ang mas magaling kaysa kay Abad. Pero tinanggap niya ang alok ko. Kaya siguro, hindi ko na lang seseryosohin ang magiging laro namin bukas. Natatawa pa ngang winika ni Kyrie sa isip na naglakad na palabas ng venue. Chinat niya rin ang kanyang kaibigan na taga rito para kaunin na siya dahil hindi raw niya kabisado ang pagbalik sa hotel na kanyang tinutuluyan. May message nga rin ang kanyang asawang si Yen at nireplyan niya rin agad ito para hindi ito magalit sa kanya.